Hello again, ganito ka-chika live! Kumusta po kayo mga ka-chika? Andito na naman po tayo para sa panibago nating showbiz update. Mga Katden fan, mga Katden lovers, maraming kinilig. Kasi nga po, ngayong araw po, ayuda, maraming ayuda, sobrang dami. Kasi nga, inilabas na po ang BTS ng Hello Love Again movie. Ito nga po, hindi po natin inaasahan at nakita po natin na kahit na off-cam, sobrang sweet pa rin ni Miss Catherine Bernardo at Mr. Alden Richard. Meron din po time na para silang nag-celebrate po na magkatabi po itong si Miss Catherine Bernardo at Mr. Alden Richard na sobra pa rin ang pag-alalay ni Mr. Alden Richard kay Miss Catherine Bernardo. At ito pa po ang isa pong nakakakilig na moment po nila na etong si Mr. Alden Richard, hindi po ako sure pero nakita po natin magka-share sila sa isang tumbler na kulay black. Hindi ko po alam kung ano yun, kung anong laman po nun. Pero kitang-kita naman po natin sa video pong kumakalat sa lahat po ng social media platform na eto nga po, legit po na nag-sharean po sila. At eto pong si Mr. Alden Richard talagang sobrang yung pag-alalay niya kay Miss Catherine Bernardo, kahit na po yung paghawa or pagkuha or pagdala ng tumbler na kulay black ni Miss Catherine Bernardo is ginagawa po ni Mr. Alden na hindi naman po niya trabaho. Ngunit eto nga kasi nga pinaparamdam niya kung gaano siya sobra yung pag-aalala or sobra yung pag-aasikaso niya kay Miss Catherine Bernardo na nagugustuhan niya yung ginagawa niya. Kaya kitang-kita naman po natin yung kaswitan po ng dalawa. At dun po sa mga nagsasabi na dilulu ang mga Katden fan na baka promo lang kasi kaya sila sweet. Promo lang daw yung mga pinapakita nila. Pero eto, ngayong araw po ito, ang daming lumabas po na mga off-cam po nila na video na sobrang sweet sila at makikita nyo po at alam kong a-agree po kayo sa mga sinasabi ko na kitang-kita po yung kaswitan nila na off-cam po yan off-cam. Samantala, tumako naman po tayo sa katanungan ng mga netizen. Miss Catherine Bernardo at Mr. Alden Richard, magpapakalig na muli kaya sa isang fashion show? Eto nga po, marami pong nagtatanong kung magpapakalig pa nga po sila, Miss Catherine Bernardo at Mr. Alden sa gaganapin po na bench bodywork sa March 21, 2025 sa SM Mall of Asia, MOA Arena. Kung matatandaan po natin, noong February 4, ini-announce ng clothing brand sa social media, nararampa nga po itong si Mr. Alden sa isang fashion show. Ngunit, kagabi po, kinumpirma po ni Miss Catherine Bernardo na ito pong si Miss Catherine Bernardo is kasama din po siya sa fashion show. Kaya ngayon po, ngayong araw na to, katanungan po ng karamihan kung magkasabay ba silang rarampa sa isang sa bench fashion show. Aalalang sa SMO Arena, ginanap noong November 18, 2017 ang fashion show ng clothing brand kaugnay sa kanilang ika-30 anniversary. Isa sa highlight noon ang sabay na pagrampa ni Miss Catherine Bernardo at Mr. Daniel Padilla. Hinalikan pa nga noon niyang dati niyang ex ni Miss Catherine Bernardo. Sa fashion shooting iyon, nagpakitang gilas din si Maine Mendoza na napalibutan ng Purigious Yummy-licious hangs na pagrampa. Paliligayahin kaya ng clothing brand ang Katden fans sa upcoming fashion show? Masaya nga naman at inaasahan pagsasanib puwersa sa sarampahan ng mga kapuso at kapamilya stars na nasabing fashion show. Pero hindi maiwasang magpagkumparahin sina sa mga ito at titiliin at papalakpakan. Kaya mas maganda kung magkasamang rarampa si Miss Catherine Bernardo at Mr. Alden Richard. Tiyak na ang Katden ang isa sa inaabangang highlights ng fashion show na ito. Kung magkasama silang rarampa, hudyat kaya ito na another project sa pagsasamahan nila? Matutuloy kaya ang sang teleserye na collaboration ng ABS-CBN at GMA7 na pagbibidahan nilang dalawa? Samantala, dumako naman po tayo sa ibang showbiz balita. Naging maingat nga ang award-winning actor na si Mr. Mon Confiado sa pagsagot sa mga tanong tungkol sa controversial na pelikula ni Mr. Daryl Yap na The Rapist of Pepsi Paloma. Wala pa nga pong binibigay na update si Derek Daryl kung may papalabas pa ba sa mga sinihan ang kanyang bagong pelikula matapos ang naging desisyon ng MTRCB na hingan muna ng kaukulang dokumento ang producer
o papapatunay na wala na itong hinaharap na kaso sa korte. Ito'y matapos ng sampahan ng kasong cyber libel ng movie at TV icon na si Mr. Vic Soto, si Derek Darrell, dahil sa diretsang pagbanggit sa pangalan niya na sa teaser ng The Rapist of Pepsi Paloma na pinagbibidahan ni Rhett Bustamante. Sa kasalukuyan nga po, may hinaharap na 19 counts of cyber libel complaints ito si Derek Darrell na inahain ni Mr. Vic Soto sa Muntinlupa General Trial Court. Sa naturang pelikulang kampanan, ni Mon ang karakter ng talent manager ni Pepsi Paloma na si Director Ray de la Cruz. At iba pang artista kasama sa pelikula ay sina Miss Gina Alhara bilang Charito Soles, Charmaine Bocamino bilang ina ni Pepsi at Rosana Roses bilang Divina Valencia. Tumanggi agad si Mon na magkwento tungkol sa nilalaman ng pelikula ni Darrell Yap. Pero inalam muna daw niya syempre ang magiging kabuuan ng gagawing pagsalisay sa buhay ng yumaong sexy star na sumikat noong dekada 80. As an actor, dapat alam natin ang istorya na ating gagawin. Very professional naman kami. Si Derek Gina Alahar naman siguro ay hindi magsushooting kung hindi niya alam ang takbo ng kwento. Same as ibang actors na si Charmaine at si Miss Rosana Roses at iba pang cast. Siyempre, as a professional, alam namin yung istorya. Pero kung paano ipopromote ni Derek na hindi namin alam yon, explika ng premiadong aktor. Sa tanong kung wala bang magre-reklamong mga personalidad kapag napanood nila ang pelikula, hindi ko po muna masasagot yan kasi may maano pa. Gusto ko lang mag-ingat, gusto ko lang maging safe kasi talagang napakahirap ng sitwasyon ng pelikulang ito. Baka nga po hindi na dapat sa akin manggaling ang information, dagdag pa po ito ni Mr. Mon. Hindi pa knows ng aktor kung gaano kalaki ang role niya sa movie pero nagpapasalamat siya sa lahat ng pumuri sa bonggang acting niya na napanood sa trailer. I guess malaki ang ginagampanan ni Ray de la Cruz sa pelikula. Hindi ko kung magsasabi kung bida yon. Pero syempre, supporting character pa rin yun. Ang bida pa rin dyan si Pepsi Paloma. Inilabas kasi ni Derek Darrell ay trailer pa lang, hindi ko masyadong masasagot ng direkta ang tanong kung yung ang pasabog. First of all, hindi ko pa napapanood yung pelikula. Secondly, medyo alam natin na controversial talaga. So mag-ingat-ingat na ang mga sagot sa mga tanong tungkol sa pelikulang yan. Dahil syempre, mahirap na sa akin mauna ang information Dahil alam naman natin lahat na nandun pa, so to be safe, hindi ko pa talaga masasagot ng direkta. Although sa trailer naman, sabi niyo nga yung karakter ni Dr. Ray de la Cruz, medyo nakakuha ng attention. Dun pa na, as an actor naman kasi, masaya na ako. Yun lang naman ang purpose ng aking pagiging artista, gampanan ng tama kung ano man ang karakter na binigay sa akin. Pagbabahagi pa po ito ni Mr. Mondila Confiado. Anyway, magiging busy ang aktor ngayon sa promo ng kanyang bagong movie. Ito ang latest horror flick ng lihim na mapapanood na sa mga sinihan sa March 12 sa direksyon niya ni Michael Red. Amay nga rin po sa pelikula sina Miss Yona Valdez, Raisa Sinon, Gold Aceron, Rafa Sigyon Reyna at marami pang iba. Dumako naman po tayo sa ating pinakahuling showbiz update. Matapos nga pong depensahan ni Mr. Derek Ramsey ang kanyang kaibigan na si Pernilla So, tila may hamon ang self-proclaimed pambansang marites na si Mr. Cian Gasa. Sa isa nga pong Facebook post, ibinandera niya ang ilang screenshot mula sa Valentine post ni Pelmer Alipayo na siniprensa ang fiance na si Ms. Andy Eigenman. Nagbigay nga po ang surfer bouquet ng flowers na siya mismo ang pumita sa kanilang bakuran at may mga handong pangpuso ng saging. Wika pa nga po niya, puso ng saging lang kay Andy pero sa kaibigan mo ginastusan nagbayad ng malaki sa tattoo artist. Paglilinaw pa niya na inihabol niya po ito sa comment section. Gusto ko lang marinig yung opinion mo sir, I respect you kasi. Kaya nga hindi kita binash. Pakiusap pa ni Zian sa publiko, no bashing peace, stop the hate, thanks. Magugunita nagsalita si Derek matapos ako sa hamang-aagaw ng kaninang kaibigan sa isang Siargao-based Swedish marine photographer. Ang nagugat nito ay dahil sa pinagawang matching tattoos nila ni Pelmar na 224. Sa interview nga na Showbiz Insider na si Mr. Og G. Diaz, ibinunyag na ni Derek na apektado ngayon sa mental health ni Pernilla dahil sa bashing actress na natatanggap nito. Inamin din na aktor na nainis siya sa naging pahayag ng surfer na parang walang nangyari at walang naapektuhan sa away nila ni Andy. Ito pa pong dagdag po ni Mr. Derek nag-reach out daw si Pernilla patungkol sa kanilang matching tattoos para mag-sorry
pero kabaliktaran ang lumabas at naakusahan pa ito bilang mga agaw. Ayon pa nga kay Mr. Derek, kung naramdaman raw ng betrayal si Andy ay karapatan niya ito, pero sana raw ay maayos nila itong pinag-usapan ay hindi na sana lumaki ng ganito. Bandang huli ay nilinaw ni Derek na hindi niya inaaway ang couple, pero nais niya lang depensa ng kaibigang nasasaktan at umiiyak. Sabi ng asawa ni Ellen Adarna, hindi kita kaaway Auntie, hindi kita kaaway Pilmar. Ang inaano ko lang mali yung ginawa niyo Auntie. You should have not posted it said what you said to Pilmar. You should have handled that in private. Mensahe niya pa rin kay Pilmar, the problem you got a tattoo with pain. That's 80% your fault and you're not to have to balls to stand up and say it all on me. I wrong my life, I wrong my friend. Own it and maybe I will have some respect for you. That's it for today's video. Sana po nagustuhan niyo po ang ating showbiz update today. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta at pag-subscribe sa channel na to. Bye! Maraming salamat po ulit. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.